Hindi niya akalaing ang bagong baylang malaking apartment ay isang gusaling tinipid at itinayo ng padaskol-daskol ng developer. Dahil inilagay lang ng anak niya ang bolang marmol sa sahig. Ang bola ay gumulong papunta sa balkonahe na parang may sariling isip. Sa sandaling iyon napansin ni Laujin na tila tabingi ang bahay. Kaya't inilagay niya muli ang bola sa sahig para subukan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nanatiling nakahinto ang bola. Akala ng asawa niya ay iniisip lang niyang sobra ito. Dahil kahit gaano pa kasama ang bahay imposible namang tabingi ito. Sa unay inisip din ni Laujin na baka siya lang ang nag-aalala. Ngunit ng gabing iyon ay may kakaibang nangyari. Kasabay ng malakas na ulan. Biglang lumubog ang gusali ng 10 sentimetro. Ngunit hindi ito alam ng mga natutulog na residente. Kinabukasan napansin ni Laujin ang kakaiba habang papasok sa trabaho. May malalim na bitak sa harap ng pintuan ng gusali. Samantalang kahapon ay maayos pa ang lupa roon. Kaya agad siyang tumawag sa maintenance ng property. Ngunit hindi ito pinansin ng pamunuan. Nais sanang magsama-sama ni Laujin at ng mga kapitbahay upang magsampa ng kaso. Ngunit kinabukasan ay may nakakatakot na nangyari. Maagang nagising si Laujin dahil sa matinding pagyanig. Pagtingin niya sa bintana ay napatigil siya sa gulat. May malaking bitak na lumitaw bigla sa kalsada. At ang mga tao sa ibaba ay nagtatakbuhan palabas upang iligtas ang sarili. Akala ni Laujin ay lindol ang nangyayari. Ngunit sa susunod na sandali, nagsimulang bumagsak ang buong gusali. Sa isang iglap lang, ang gusali ay nahulog sa isang napakalalim na hukay. Buti na lang at tumigil ito sa gitna. Sa sandaling iyon ay kararating lang ng asawa niyang galing palengke. Hindi niya akalaing ang bagong bahay ay lumubog sa ilalim ng lupa. Akala niya'y magkasama ang anak at si Laujin. Ngunit nang buksan ni Laujin ang silid ng anak nila, wala ni bakas ng bata sa loob ng bahay. Bago pa man siya makapag-react, may bumagsak na maliit na kotse mula sa itaas. Diretso itong bumangga sa kanilang sala. Pagkatapos lamang nilang kumalma, doon lang napagtanto ni Laujin na ang tao sa loob ay si Guang katrabaho niya. Kitang-kita niyang dumudulas pababa ang kotse dahil sa puwersa ng pag-inersya. Kaya't mabilis siyang lumapit para iligtas si Guangzi. Ngunit sa susunod na sandali ay napatigil si Laujin. Buti na lang at naiipit ang kotse sa gilid ng napakalalim na hukay. Kaya't nakaligtas si Guangzhou sa bingit ng kamatayan. Dahil sa agarang panganib, mabilis silang naghanap ng iba pang nakaligtas sa gusali. At agad umakyat sa bubong upang tumawag ng tulong. Ngunit walang signal sa loob ng napakalalim na hukay. Kaya't wala silang nagawa kundi sumigaw patungo sa bunganga ng hukay. Ngunit kahit anong sigaw ay walang tugon. Sa kabutihang palad dumating din ang rescue team. Nagpasya silang magpadala ng ilang batang miyembro pababa. Ngunit pagpasok pa lang nila sa hukay, nagsimulang mahulog ang mga bato mula sa itaas. Wala silang magawa kundi magpalipad ng drone. Ngunit di pa man nakalayo ang drone. Nawala na agad ang signal at bumagsak ito. Mukhang mas malalim pa sa inaasahan nila ang hukay. Nang makita ng isang nakaligtas sa bubong na bumagsak ang drone, agad niyang naisip na nasa itaas lamang ang mga tagapagligtas. Kaya buong lakas siyang sumigaw patungo sa bunganga ng hukay. Ngunit sa lakas ng sigaw ay muling gumalaw at bumagsak ang gusali. Kaya't pilit nilang hinawakan ang anumang pwedeng kapitan. Ngunit si Guangzhou ay nadulas papunta sa gilid ng bubong upang hindi siya mahulog sa hukay. Mabilis na naghagis ng cable ang isang babae. Hinawakan ni Guangzhou ang cable. Plano nilang hilahin siya paakyat. Ngunit sa susunod na segundo, naputol ang lumang cable. Sa gitna ng panganib, nakahawak si Guangzhou sa paa ni Laujin. At muli siyang nakaligtas. Ang higit nilang ikinatuwa, ay muling nagkaroon ng signal ang drone. Dahan-daang lumipad ito pataas. At nang makita ng rescue team ang mga larawan mula rito, agad silang naghulog ng mga supply at satellite na telepono sa hukay. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan na rin ang mga natrap sa hukay sa kanilang mga pamilya. Ngunit nang matanggap ni Laujin ang tawag ng asawa niya, nalaman niyang hindi pala kasama ng asawa ang anak nila ng mamalengke. Ibig sabihin ay natrap pa rin sa gusali ang anak ni Laujin. At iisa lang ang anak ni Laujin. Kaya nagpasya siyang iligtas ito. Kahit alam niyang maaaring gumuho muli ang gusali anumang oras. Hindi na siya nagdalawang isip at bumaba agad. Upang mailigtas ang anak na naipit sa ibaba. Ibinigkis niya sa katawan ang mahabang cable, at tumalon pababa sa mapanganib na lagusan ng elevator. Pagdating niya sa tuktok ng elevator, biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa itaas. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga, kaya't agad niyang binuksan ng buong lakas ang pinto ng elevator. Ngunit biglang muling bumagsak ang buong gusali. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng isang malaking bato sa hita. Ngunit hindi niya inalintana ang sakit.
Kahit gumapang lang siya ay hahanapin pa rin niya ang anak niya. Sa pagdaan niya sa mga guho, narinig niya ang mahinang sigaw ng anak na humihingi ng tulong. Nang matukoy niya kung saan nanggagaling ang boses, agad niyang inalis ang mga bato sa ibabaw ng guho. At sa wakas na iligtas niya ang anak na ligtas ngunit takot na takot. Nang makita niyang umiiyak ang bata, mabilis niya itong niyakap at pinatahan. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, may narinig na naman siyang tinig ng isang matandang babae. Ang matandang babae sa itaas ay naipit din sa guho. Gusto sana siyang tulungan ni Lao Jin na makaalis. Ngunit tumanggi ang matanda na umalis. Dahil gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang namatay na apo. Ngunit lalong lumalala ang sitwasyon. Patuloy ang malakas na ulan sa ibabaw ng hukay. At di magtatagal, mapupuno ng tubig ang hukay at malulunod silang lahat. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, ayaw pa ring umalis ng matandang babae. Ibinigay niya kay Lao Jin ang sapatos ng kanyang apo. At hiniling na maibigay ito sa mga magulang ng bata kung siya'y makalabas. Napaluha si Lao Jin sa sobrang pagkalungkot at awa. At muling naalala kung gaano kahalaga ang buhay. Upang tuparin ang hiling ng matanda, binuhat niya ang anak at nagsimulang umakyat. Kahit binabayo ng ulan ang kanyang mukha, hindi siya sumuko. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas ang kanyang anak at maisakatuparan ang kahilingan ng matanda. Sa ganitong paraan, matapos malampasan ang maraming balakid, sumigaw si Lao Jin upang humingi ng tulong sa mga nakaligtas sa itaas. Nang marinig nila ang boses ni Lao Jin, nalaman nila kung saan siya naroroon. Mula sa isang maliit na siwang, matagumpay nilang nailigtas si Lao Jin at ang kanyang anak. Umabot na ang tubig hanggang tuhod nila. Kaya pumunta silang lahat sa bubong para maghintay ng tulong. Ngunit pagdating nila sa itaas, nakita nilang may isang bahay na nakasabit sa itaas nila, na para bang anumang oras ay babagsak ito. Habang nawawalan sila ng pag-asa, may isang balde na biglang lumutang papalapit, at doon nila naisip ang paraan para mabuhay. Dahil kayang lumutang ng balde sa tubig, maaari nilang gamitin ang mga bote at balde upang gumawa ng simpleng salbabida. Nang makita ng isa ang lumulutang na plastik na balde, mabilis siyang nakaisip ng paraan upang mabuhay. Dahil kayang lumutang ng balde sa tubig, makakagawa sila ng salbabidang gawa sa mga balde upang makaligtas. Kaya't mula noon, nagsimula silang maghanap ng mga plastik na balde. Ngunit biglang napatigil si Guangxu sa nakita niya. May isang higanteng plastik na tangke na palapit sa kanila, at doon nila muling nakita ang pag-asang mabuhay. Wala nang oras para mag-isip. Agad nilang pinasakay ang mga babae at bata sa loob ng tangke. Ngunit nang si Lao Jing na ang papasok, ipinasa niya ang pag-asang mabuhay sa kanyang anak at sa iba. Walang pag-aalinlangan niyang isinara ng mahigpit ang takip. Kahit gaano pa sila sumigaw sa loob ay hindi niya binuksan. Ngunit sa sandaling iyon ay may mas nakakatakot na nangyari. Sumabog ang linya ng tubig sa ilalim at bumuhos sa hukay. Di nagtagal ay napagod si Lao Jing. At dahan-daang lumubog sa kailaliman. Samantalang ang mga nasa loob ng tangke ay ligtas na umaangat sa tubig. Ngunit sa susunod na sandali, bumagsak mula sa itaas ang isang gusali. Tinulak ang tangke pababa sa ilalim ng tubig. Ngunit sa di nila inaasahan, habang tumataas ang presyon ng tubig, muling lumutang ang tangke na parang himala. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, napansin nilang naipit ito ng mga cable ng kuryente. Upang makaalis, sinimulan nilang banggay ng gilid ng tangke ng sabay-sabay. At gumana nga ang paraan. Matapos ang paulit-ulit na pagbangga, nakawala rin ang tangke mula sa mga cable. Ngunit dahil sa bilis ng pag-angat, matusok ito ng bakal na tubo. Habang tuloy-tuloy na pumapasok ang tubig sa loob, pilitan nilang tinulak palabas ang tubo. Ngunit hindi nila ito nagawang igalaw kahit sama-sama silang nagtulak. Nang halos mawalan sila ng pag-asa, may narinig silang ingay mula sa ibabaw ng tangke. Dumating si Lao Jing na marunong lumangoy. Sa kanyang buong lakas na pagtulak, naalis din niya ang tangke sa pagkakatusok. Ngunit pumasok muli ang maraming tubig sa butas. Sa oras ng panganib, ginamit ni Guangxu ang buong lakas upang suntukin ang butas. At pansamantalang napigilan ang pagpasok ng tubig. Ngunit labis na napagod si Lao Jing. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Guangxu. Ngunit hindi na niya ito maabot. Akala nila'y si Lao Jing ay magbubuwis ng buhay. Ngunit habang umaangat ang tangke, isang cable ang himalang kumapit sa kanyang paa. Dahil dito, mabilis na lumipad pa itaas ang tangke patungo sa ibabaw ng tubig. Ngunit dahil sa tindi ng presyon nagbitak ang tangke. Habang pumapasok ang napakaraming tubig sa loob, itinaas ni Lao Jin ang anak sa itaas ng kanyang ulo. Tahimik siyang naghintay sa magiging kapalaran nila. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang takip ng tangke. At muling lumitaw si Lao Jing na parang milagro. Nang ilang metro na lang sila mula sa bunganga ng hukay, nakita na sila ng mga tagapagligtas sa itaas. Gamit ang malaking crane,
Iniahon nila ang lahat mula sa napakalalim na hukay. Sa huli ng kwento, muling nagkita si Lao Jin at ang kanyang asawa. At sabay nilang hinarap ang bagong pag-asa kasama ng iba pang nakaligtas. Ngunit ang matandang babae na piniling manatili sa tabi ng kanyang apo ay pumanaw. Sinkhole. Ang pelikulang ito ay nagsasalaysay ng gusaling biglang gumuho sa hukay. At ng mga nakaligtas na nagkaisa upang iligtas ang sarili. Hindi lang ito isang karaniwang pelikulang sakuna, kundi isang kwentong nagbibigay ng malalim na pagninilay. Ipinapakita nito kung gaano katatag ang tao sa gitna ng trahedya, at kung gaano kadakila ang pag-ibig ng pamilya sa oras ng panganib. Ang buhay ay hindi tiyak. Walang nakakaalam kung alin ang mauuna, ang bukas o ang kamalasan. Marahil ang pagkikita ngayon ay pamamaalam na bukas. Kaya mabuhay sa kasalukuyan, at pahalagahan ang mga taong nasa paligid mo.